After 3 months na pag-aantay, ito na ho ang unang harvest ng ating kalabasa. At ang lahat ho ng aming mapipitas ay dadalhin ho namin doon sa ilalim ho ng kubo. At nagpatulong din ho kami kay Carla para maghakot ni ring kalabasa. Nang maihakot ho sa paragos, lalagay naman ho namin o ililipat sa tricycle para madala naman ho doon sa kubo. Diyan na lang ho muna namin siya i-stack at nilagyan ko ho yan ng kawayan sa ilalim para hindi ho siya masira. Hi mga katrops, magandang buhay! At dahil pa 3 months na ho nung aking tanim na kalabasa ay mag-harvest na ho kami ngayong araw. Ay pag ganyan ho kasi talagang nag-harvest kami ay nasanay na ho ako na paksiw na pata ng baboy ho yung akin niluluto. Madali lang ho kasing lutuin yan at napakasarap pa. Habang pinapalambot ay pwede ho kami mag-harvest ng kalabasa. Kaya maaga pa lamang ay sinalang ko na, naglagay lang ho ako ng dahon ng laurel, sibuyas, bawang, siling panigang, paminta at saka ho toyo. Lagyan ko din ho ng madaming tubig yung malulunod ho yung baboy para kahit medyo matagalan ho kami, hindi ho mahihiga yung tubig. Yung maisalang ko na ho yung paksiw na pata, ay ako lamang ho ay nagkape muna bago mag-harvest. Medyo mapag pa nga doon sa kabilang bundok, ay sana lang ho hindi uulan mamaya para matapos ho tayo sa pag-harvest. Nauna ho ako sa kanila mga katrops, magpipitas muna ako ng isang iras. Sabi ko ho kasi kay Itay, ay siya na ho muna yung pumunta kay Carla at kay Kalo. Kaya habang inaantay ko ho sila, ay ako muna ay mag-harvest muna. Medyo madami ho ditong baging mga katrops na siya ho yung sumisira doon sa mga kalabasa. Yang kasing baging na yan ay kabilis sumabuhay lalo na tag nag-ulan. Ay sinasabi sa inyo ay mas madami pa sa kasalabasa. Sobrang bilis pa kesa sa kalabasang lumago. Lalo na pag natabunan na ng baging ang kalabasa ay sadyang sinasakal na nila. Kaya mangyayari ho sa kalabasa natin ay maaagawan ho sila ng sustansya. Ang matapos ho ko sa isang iras ay nantay ko na ho sila Kuya Dine. Pagdating ng kuya yan nagkakape na ho siya diyan. Dumating na din ho si Tay kaya nakapag-start na kami mag-harvest. Diyan ho sa ating kalabasa mga katrops ay meron ho iyang iras at kama. Bali ang pinipitas ho namin ay per iras. Isang iras ho sa akin kasama na ho yun, isang kama. Ganon ho din kila kuya at kila Itay. Bali tatlo ko kaming mamimitas. Ito pala yung mga nakatumpok na yan. Yan ho yung napitas ko kanina. Bali iitso ho namin doon sa kabila para hindi na ho siya dumami ng tumpok. Bali sa gitna lang ho namin siya itutumpok. Nung makaisang balik kami ay nagmerienda na ho kami. Tuminom ng tubig para makabawi sa lakas na nawala ho kanina. Dinalan kami ni Inay ng merienda. Pwede na ho natin tong pitasan mga katrops. Itong kalabasa ng 80 to 90 days. Pagkatapos makapag-merienda at makapagpahinga ay nagpunta na ho kami sa kalabasahan para maituloy na yung pag-harvest ni Ren. Kuya yung nasa kabilang dulo, ako naman ho sa gitna at yung Itay naman ho, siya yung nasa kabilang dulo na siya ho yung magtutumpok. Iisa lamang ho yung magtutumpok niyan kung sino ho yung nandoon sa may dulo para maiwasan ho makalisan or makaiwan ng tumpok na kalabasa. Sa pamimitas ho ng kalabasa ay babaliin nyo ho yung sanga doon sa may bunga ng kalabasa. Kailangan ho sagad yung pagkakabali para maiwasan magkasugat yung kapwa kalabasa pag ito hinagis na sa kanyang tumpok. Dito ay pumapatak na ho yung ulan pero tuloy pa rin ho kami sa pag-harvest diyan ng kalabasa kasi hindi pa naman ho ganong kalakas. Buti na lang talaga ay pumatak lang ng ganyan, maya-maya ay tumila na din. Pag pala nililipat namin yung tumpok na kalabasa sa gitna, ang kailangan nyo hong gawin diyan ay mag-focus sa pagsalo ng kalabasa. Pag meron kayo nalaglag na kalabasa ay wag nyo ho siyang dadamputin tulad ho niyan kasi may kasunod na ho yung kalabasa ay pag dinampot nyo yan ay tatamaan ko kayo sa matigas na ulo. Ay sobrang sakit ho niyan pag tinamaan kayo lalo na ho sa dibdib, dumulas. Kaya pag may nalaglag ay pagtapos na ho ninyo dadamputin yung nalaglag. Pahuli na. Pumasyal din ho pala si Sir Gerald ng East West Seed. Ay sakto, palas na iras na kami sa pamimitas. Si Itay pala ay pumunta ho doon sa kubo para kunin ho si Carla. Dahil si Carla ho yung katulong ho namin sa paghahakot niyan. Bali, hahakotin ho namin yan kasama yung paragos. At ayan na ho si Carla mga katrops. May binigay ho palang jacket si Sir Gerald. Ayun at saktong-sakto ho kay Kuya. Maraming salamat ho sa pa-jacket. Tapos na ho kami mag-harvest. Amin na lang ho siyang hahakutin gamit ho itong paragos. Pagkakahakot ho ng paragos, ililipat ho namin iyan sa tricycle para i-deliver naman ho doon sa kubo. Sa kubo ho siya ilalagay mga katrops. Una naming hahakutin yung nasa dulo papunta ho doon sa linang. Pag puno na, saka namin lalagay doon sa tabi ng karsada para mailipat namin sa tricycle. Sa mga gusto ho palang bumili ay mag-PM lang ho sa akin. O kaya ho ay magpunta ho kayo din sa bukid mga katrops. Ay saktong-sakto ho ay bagong pitas ho yan. Pwede ho akong magbenta ng wholesale saka ho retail. Magkaiba lang ho talaga yung presyo na yun. Pwede din ho damihan nyo na yung bili kasi may stock nyo naman yan sa inyong kusina mga katrops. Pwede ho yan tumagal kahit mga ilang linggo, isa, dalawa or tatlo. Kaya sa mga gusto hong bumili diyan ay PM lang ho kayo sa akin para makapunta na ho kayo din sa bukid. Nagluto ho si Inay ng mais na muti para ho sa aming merienda. Nagmerienda lang ho ako ng
mais na puti. Tapos maghahakot na ho ako ng kawayan doon sa baba o sa ilalim ng kubo. Diyan ho kasi namin ilalagay yung kalabasa sa ilalim. Ulit-ulit lang ho yung gagawin namin hanggang sa madala na ho namin yung kalabasa diyan. Kukunin ho namin siya ng paragos doon sa kalabasahan at ilalagay ho namin doon sa may karsada. Hahakutin naman ho ng tricycle papunta ho din sa kubo. Saktong-sakto ay pagkahuwi ko ng kubo ay malambot na yung pata ng baboy kaya nilagyan ko na ho siya ng suka. At nung kumulo, naglagay na din ho ako ng asukal na pula. Nilagyan ko din pala yan mga katroops ng bulaklak ho ng saging. At pag ganyan na ho yung ating paksiw na pata na baboy ay luto na ho yan mga katroops. Kain ho tayo mga katroops. Ang ulam ho namin ngayon tanghalian ay paksiw na pata ng baboy. Pag ganyan ho talagang pagod na pagod ka ay sadyang mapapadami ho talaga ang iyong kain. Lalo na ho yan ay paksiw na pata. Talagang mapapakanya-kanya subo ka na lang. Pagkatapos namin magkain ay nagpahinga lang ho kami saglit mga katroops. Tapos diretso na hulit sa trabaho. Si Itay at si Kuya sila ho yung naghahakot na doon sa kalabasahan papunta ho din sa kubo. At pag nandito na ho sa kubo kami naman ho ni Inay ang magkababa at magtutumpok din sa ilalim ng kubo. May nag-order pala sa akin ng 60 kg mga katroops. Kaya yan pinlastic ko na. Baligada isang plastic ho niyan mga katroops ay 20 kilo. Kaya naman ubos. Ay inyong busin na rin aking kalabasa. Kaya ano pang iniintay ninyo ay kayo magpunta na din na makabili na ng kalabasa. Ay pre na ho ang inyong kape. Hafim barako na masarap. Ito na lang talaga ay naka-order na ako ng kawayan. Bali nagtimbang lang ako diyan ng 6 na bundle. Bali 60 kilo po ho yan. Hindi na ho namin natapos hakutin mga katroops. Bali bukas na ho namin itutuloy. Bali yan na ho yung lahat na nahakot namin. Naubusan na ng lakas. Kaya bukas na ho namin itutuloy at itutumpok diyan yung iba pang kalabasa na naiwan doon sa kalabasahan. Kaya yan lang ho yung atin na ilagay diyan ho sa ilalim o sa baba ng kubo. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katroops. Love love!